Panginoon at magandang umaga sa inyong lahat. Yun nga, gaya po ng lagi nating sinasabi, mag-aaral lang po tayo ng mga iba't ibang paniniwala para tignan natin kung yun ay biblical o hindi. Yung kanilang mga tinuturo. Kaya hindi kahit ko po kayo na makinig lang lagi. Pag linggo, makikinig lang po kayo. Kumbaga, kasama na po yung pag-aaral, pagkasaliksik ng salita nito. Kaya, yun po yung dynamic ang ginagawa po natin kapag imbita, makakagayat pa ng ibang tao para lang po makapaginig at mag-aral ng salita ng Diyos ng mga iba't ibang paniniwala ng iba-ibang reliyon o yung kanila pong tinuturo. Ngayon, ang paksa po natin, panalangin. Yung paksa po natin ngayon, umagang ito, ay panalangin pa rin. Paksa, yan muna po, panalangin. O sa English, yung ating subject na pag-aaralan, panalangin. Sa ibang turo po ng mga churches ngayon, tungkol sa panalangin, meron po silang tinurong ganito. Tignan natin yung nasulat. Ito po yung kanyang libro, 100 Bible. May English nito eh. Ang title sa English nito ay 100 Bible Lesson. At o 100 aralin mula sa Biblia. Ang author po nito ay si Alban Douglas. Ito po ay Baptist po ito eh. Ngayon sa subject ng kanilang panalangin, buksan natin 325. Ganito po ang turo nila sa panalangin. Tingnan natin. Babasahin ko. Kaya makinig lang po muna tayo. Para meron po tayong, para kayo rin po ang maghusga o kung mali yung tinuturo ko o tinuturo ng Biblia. Tingnan natin. Sabi niya po sa prayer, subject, ano ang mga kasagutan ng Diyos sa panalangin? May tatlong kasagutang binibigay ang Diyos, alinman sa isa, oo, hindi, maghintay. Doon narinig niyo na itong turo na ito sa mga ibang mga mangaral, sa ibang reliyon na pinuntahan ninyo. Nasabi nila, ang Diyos daw sumasagot sa panalangin ng tatlo. Ang dalawang sagot ng Diyos sa panalangin? Oo. Yes. Number 1, oo. Pangalawa, hindi. Pangatlo, Maghintay. Yes, no, wait. Ayan daw yung sagot ng Diyos sa sabi niyo, ano ang mga kasagutan ng Diyos sa panalangin? Kumapit, pag manalangin ka, sa turo po nila ay tatlo raw ang sagot ng Diyos sa'yo o sa atin. Ano yun? Alinman sa isa, oo. Pangalawa, hindi. Pangatlo, maghintay. Ayan, ito po yung kanyang talata. Medyo, yan natin yung kanyang, kung paano niya pinaliwanag. Mamaya tignan natin kung nasa Biblia ba yung kanyang paliwanag. Ano sa oo, ang verse niya po ay Isaiah 65:22. Ito po ang nakalagay. At mangyayari, nang bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, ating bibingin. Kaya oo daw ang sagot ng Diyos. Yun yung kanyang talata, no? Isaiah 65:25. Tama naman, no? Masagot ng Diyos. Tama yun. Sa pangalawa, ito po yung kanyang talata. Sa hindi. 2 Corinthians 12:17. Nanalangin si Pablo, pagaling siya, ngunit ang sagot ng Diyos ay hindi. Yun. Doon sa binigay ng talata, nanalangin daw si Pablo, napagalingin siya. Sa makapid, sa kanyang kapiran, may sakit si Pablo. No? Kaya nanalangin si Pablo, napagalingin. Sa makapid, may sakit si Pablo, wala. Meron. May sakit na. Kasi pagalingin ang ginamit eh. Ngayon, tapos sumunod daw ang Diyos, hindi.
nangyari. Kaya tingnan natin kung ano talaga yun, no? Okay. At sa pangatlo, maghintay. Ito yun. Manalangin ako para sa kaligtasan ng aking ama sa loob ng 17 taon at sumagot ang Diyos sa kanyang tamang panahon. Tayo maghintay para sa kalooban ng Diyos at sa kanyang panahon. O, pinag-pray down niya yung kanyang ama. Ngayon, dahil hindi pa sa sinagot ng Diyos, siguro hindi pa naligtas yung ama niya ng mga dumaang araw, dumating na yung tamang panahon na naligtas yung kanyang ama. Kaya sabi niya, maghintay. No, nakuha niyo po? Ngayon, no, yung kanyang. Ngayon, tignan natin, pasok po tayo. Dito walang tuta eh. Sagot ba sa, pag tayo po ay nanalangin sa Diyos, ano ang sagot ng Diyos? Yes. Kasi parang ganito, no? Marami kayong makabasa sa Biblia, sinasabi ng Diyos na mag-pray tayo. Tapos kung sasabihin pala ng Diyos na mag-pray ka, tapos hindi naman pala niya ibibigay. Ano yun? Bakit tayo pinapalapit para marami? Tapos hindi naman pala niya ibibigay. Diba? Nonsense naman yata yung gano'n, no? Sabi ng Diyos, manalangin kayo lagi. Sabi ng Diyos, magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. Tapos, ano pa sabi ng Diyos? Manalangin, manaing, mamagitan. Ngayon, kung sinasabi ito na inutusan tayong manalangin, bakit tayo inutusan manalangin? Sa makapit, may sagot siya. Kasi ba't tayo hihingi sa Diyos nang hindi naman niya ibibigay pala? Kukuha niya yung punto, kapatid. Kasi di ba, sabi ng Diyos, mag-pray kayo. Ba't ka naman mag-pray kung hindi naman ibibigay? Sa kapatid, kaya tayo sinasabihan ng Diyos na mag-pray dahil meron siya noon. Ibibigay niya, sasagutin ka. Ano namang pag-pray ka, tapos hindi ka naman pala sasagutin. Kaya ako, naniniwala ako na ang Diyos ay, alam nyo, itong turo na to, kapiran lang ng tao eh. Alam nyo, ang Diyos, hindi siya sumasagot ng tatlong kasagutan. Ito lang ang sagot niya. Ito lang. Oo. Ito lang. Walang sagot ang Diyos na hindi. O maghintay ka. Ngayon, ganito, no? Tingnan natin. Kasi ang ginamit niya doon sa verse na hindi ay 2 Corinthians 12:7. Tingnan natin ngayon. Tingnan natin ngayon yung 2 Corinthians 12:7 hanggang 10. Hanggang 10 yun eh. Yan, tignan natin ngayon. Kasi sabi niya doon, nanalangin daw si Pablo na pagalingin siya ng Diyos. Ang sagot daw ng Diyos ay hindi. Sa mga kapit, pagka nag-pray kayo ng sakit eh, pag hindi ka gumaling, ang sagot sa'yo ng Diyos, Hindi. para naman yata nga yun, no? Pero ngayon, nananalangin ka sa Diyos na pagalingin kaya, tapos sasagot siya, hindi. Tapos so kaya pag di ka gumaling, maghintay. Tignan natin. No? Kaya ako, hindi ko pinaniniwalaan na ang kasagutan ng Diyos ay tatlo. Ang Diyos, ang kasagutan niya, oo lang. Walang hindi. Walang maghintay. Bakit, no? Tignan niyo po mamaya, paliwanag ng Biblia. 2 Corinthians 12, basahin mo muna natin. Kasi, dito po natin nakikita, tingnan nyo na mali yung kanyang interpretasyon eh. Ito po yung 2 Corinthians 12:7 hanggang 10. Ito po ang panalangin sa kung sinasabi nila. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman na isang suso na kasarat upang pakitampahin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Yung tinik sa laman, pansinin niya na tungkol dito yung makaigno akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo to sa akin. Ano yung panalangin niya? Ilayo daw sa kanya yung tinik sa laman. At nang magsabi sa akin, ang aking biyaya, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo
sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kainahan. Kaya bagkus akong nagmamapuri, may malaking galak sa aking kainahan upang manahan nawa sa aking kapangyarihan. Yan, hanggang ngayon lang po pala. Yung tinik sa laman, alam niyo kung anong pinakahulugan nila? Tinik sa laman, ang pakahulugan nung bumasa, kasi pagalingin eh. Alam niyo kung ano ang kahulugan ng tinik sa laman nitong author? Basahin ko yung subject ng pagpapagaling ng Diyos ha. Dito ha, kasi Tagalog mo tayo. Pagpapagaling ng Diyos, 444. Tingnan natin yung, kaya sinabi niyang tinik sa laman. Alam niyo kung ano yung tinik sa laman ang binanggit na? Ito ah. 444. Ito, pagpapagaling ng Diyos. Ito ang sabi niya. Tinik sa laman. Hindi ko narubitan. Ito, yun natin, no? Narubitan yung... Kasi paliwanag nila dito, ang tinik sa laman ay karamdaman o sakit. Yun natin, no? Ito, ang pinagbundutan ng tinik, o ito, ang layunin ng karamdaman, 2 Corinthians 7, upang panatilihin magpakumbaba si Pablo. Tunay na mapanganib ang pagtatas sa sarili. Talagang karamdaman yung kanilang interpretasyon mo doon sa tinik na laman. Ano? Yung tinik sa laman, pinakahulugan niya ang sakit o karamdaman. Ano natin? Ang layunin ng karamdaman, ang pinagbunutan ng tinik o karamdaman, ito ang mensahero na pinagbunutan ng Diyos. Ano ang karamdaman? Tinik sa laman, talatang 7. Sakit sa katawan na nagdudulot ng matinding kirot. Ipinalalagay na ang sakit ni Pablo ay chronic ophthalmia. Sakit sa mata na nakapagpapahina at nakapagpapapangit ng anyo. Yun. Kasi, sa kanyang interpretasyon, kaya daw hindi sinagot si Pablo para pagalingin. Kaya hindi ang sagot ng Diyos. Kaya sa turo nila, 3 sagot ng Diyos. Oo, hindi. Maging tayo. Ngayon, pinakahulugan niya ito na tinik sa laman. Ngayon, tanungin nun natin ang Biblia. Ano kaya yung tinik sa laman? Sakit kaya yun? Kasi para lang mapatunayan nila 3 sagot ng Diyos, kinuha niya itong verse na ito eh. Ito ang ginamit niya eh. Oo. Kaso, yung interpretasyon niya, yung tinik sa laman, ang interpretasyon niya, sakit daw. Oo. Kaya, doon niya na ngayon pinaliwanag, si Pablo may sakit, nanalangin, pagalingin ng Diyos, ang sagot ng Diyos sa kanya ay hindi. Para lang mapakita nilang biblical yung 3 sagot ng Diyos. Ito, may talatang ginamit. Bakit? Tingnan natin. Bilang Numbers 33:55. Tingnan natin yung tinik sa laman. Ano ba yung tinik sa laman ayon sa Biblia? Bilang, magbubukas lang ako tayo kasi kailangan. Kasi para hindi ako nagsasabi, no? Kasi baka sabihin nyo, sinisiraan natin yung ibang reliyon. Hindi, tingnan natin. Mag-aaral lang naman tayo kahit kayo. Thank you. Tingnan natin kung ano talaga yung tama. Ngayon, tingnan natin, ano ba yung tinik sa laman? 33:55. Ngunit kung hindi ninyo palalayasin ang mga nananahan sa lupain sa harap ninyo, ay magiging parang mga tibo nga sa inyong mga mata at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran. Ang mga ititira ninyo sa kanila ay kanilang babagabagin kayo sa lupain ng inyong tinatahanan. Ginamit na termino ay tinik sa tagiliran. Pareho ba o hindi? Pareho ba yun? Tagiliran. Pareho ba yung tinik sa laman sa tinik sa tagiliran? Pareho yun. Ngayon, sabi ng Diyos sa Israel, patayin nyo na yung mga Canaanite. Pagdating ng araw, sila yung magiging tinik sa inyong tagiliran. Sakit ba yun? Nung bangitin yung tinik sa tagiliran, ayon sa Numbers 33:55.
ba yun? Sabi na, patayin mo na, sabi ng Diyos sa Israel. Kasi ang labanan noon sa lumang tipan, patayan. Para makuha nila yung lupain. Kaya sabi ng Diyos, patayin mo na mga Canaanite. Dahil pagdating ng araw, magiging tinik sila sa inyong laman. Ngayon, ang interpretation na Diyos sa tinik sa laman ay ano? Sakit. Sakit ba yun? Hindi. Ano sa Biblia? Walang kong referensyang makikita sa verse na ito, na number 38. Ano sa karamdaman na, sabi na, patayin niyo sila, hindi rin na patayin niyo sila kasi sakit sila sa atin. Hindi ganun yung ginamit eh. Sa ibang paliwanag, hadlang. Patayin niyo na, magiging hadlang sa inyo. Pagdating na. Hindi sinabi yung referensya doon, sakit. Yan, ano pa ang patunay? Bilang ano yun ha? Sulat ko na yung verse. Ano yung bilang 33:55. Joshua, buksan natin sa Joshua 23:13. Ano pa? Tingnan natin. Kasi parang may testigo tayo. Si Joshua, yung bilang, yung author ng bilang, si Moises. Tingnan natin sa Joshua. Tagalang mo tayo, no? Kasi tarang ganito pagsasaliksik eh. Kailangan tsaga eh. Kasi yung mga iba nagpapakahulugan ng sarili nila. Kasi wala nga tsaga sila. Walang tsaga. Sabi ng Bible, wala kasi silang tsaga sa pag-aaral. Kaya kung ano-ano ang tinuturo. Kasi ito, sabi niya. Kaya't aking sinabi, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging parang mga pinik sa inyong mga tagiliran. At ang kanilang mga Diyos ay magiging silo sa inyo. Tingnan nyo. Meron bang nabanggit na sa tagiliran? Wala. Parang nanood kayo ng pelikula, di ba, sabi nung kontrabida. Patayin nyo na yan. Magiging pinik sa lalamunan ko yan eh. Yung termino, pag nanood kayo ng drama, o kaya ng mga pelikula, may kontrabida, anong sinasabi ng kontrabida, patayin nyo na yan. Magiging tinik sa lalamunan ko yan. Sakit ko ba yan? Hindi. Ha? Hindi. Kasi pinakahulugan eh. Pinakahulugan niya, yung tinik sa laman dito sa verse 7, sakit daw po yun. Sa mga kapit, mali na yung interpretasyon. Di po ba, no? Dapat, huwag mo sasabihin, yung tinik sa laman, sakit. Kasi hindi naman sinasabi ng Biblia ang tinik sa laman yun eh. Wala siyang referensya, wala siyang sinabing yung tinik sa laman, sakit. Sabi niya, magiging tinik sila sa inyong tagayiran pagdating ng araw. Hadlang, hindi siya sakit. Ganun pang verse, yun nga, hukom. Yun nga, hukom. Hukom yun, yung binasa ko. Yung sa Joshua, Home to verse 3. Pinapakita ko lang yung mga verse para meron tayo. Sa Joshua 23. So. Kasi, ginamit niya yung verse eh, para lang patunayan yung tatlong sagot ng Diyos eh. Kaso mali yung kanyang ginamit sa talata. Dahil in-interpret niya na yung tinik sa laman eh sakit. Hindi ho ako nagsabi no, binasa lang mo natin yung libro nila. Sabi si Pablo ay nanalangin ng pagalingin, pero ang sagot ng Diyos. At 23:13, tingnan natin. At talagtasin ninyong lubos na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo at lalang sa inyo, at panghampas sa inyong tagiliran, at mga tinik sa inyong mga mata. Tinik sa inyong mga mata. Ano pa yung isang kasama? Tinik sa lalamunan. Puro laman yun eh. Tama naman yan eh. Hindi naman nag-iba yan eh. Ito yan eh. Laman eh. Ano pa yung laman? Kamay. Mata. Ilong. Tenga. Paa. Kaya tama, laman, katawan, laman. Kaya pag sinabi, tinik sa lalamunan, kasama sa laman yun. Sangkap yun eh. Sangkap ng katawan yun eh. Ano ba yung mga sangkap ng katawan? Mata, ilong, bibig, kamay. Kaya, nung gamitin ang tinik sa lalamunan, laman yun.
Nung gamitin yung tinik sa inyong mga mata, laman yun. Nung gamitin yung tinik sa tagiliran, laman yun. Pero, nabasa ba kayo o nabasa ba tayong sakit yung tinik sa laman? Sa makatid, hindi siya sakit. Ngayon, bakit ginamit yung talata na yun? Kasi para palabasin na ang sagot ng Diyos ay tatlo. Baring narinig na rin yung toro na yan. Uy, huwag kayo mag-alala, sasabihin mo mga pastor. Tatlo sagot ng Diyos. Kung hindi ka pa sinagot ngayon, maghintay ka muna. Kaya hindi ka sinagot, siguro hindi sagot ng Diyos sa'yo. Kaya ganun yung sinasabi nila, pagka lumapit to kayo, minsan, so, ba't yung prayer ko hindi pa sinasagot? Kasi, alam mo kapatid, ang Diyos, pag sumagot tatlo, maghintay ka muna. Kaya wala pa. Basta wala talaga. May sagutin kasi ng Diyos, hindi. Kaya wala. Ngayon, tignan doon natin ngayon. No? Doon sa maghintay, alam nga ganito, sa maghintay, pagdating sa kaligtasan, hindi ka pwedeng maghintay kasi binigay na si Kristo. Diba? Binigay na si Kristo. Ang sabi ng Diyos, sumampalataya ka, tanggapin mo si Kristo. Bakit tatanggapin ko si Kristo? Kasi si Kristo, naibigay na. Ang isang bagay na naibigay na, anong gagawin para maligtas? Tanggapin, hindi maghintay. Kasi pag naghintay ka, hindi mo natatanggap. Sabi ng Diyos, mga tao, binigay ko ng anak ko. Ang sumampalataya sa kanya, may buhay na walang hanggan. Ang tumanggap kay Kristo, magkakaroon ng buhay na, hinihintay mo. Maliligtas ka ba? Kasi hinihintay mo eh. Sabi nung iba, di ba, pagkabisan, sabi ka, basta gusto kong maligtas, kaya lang, balang araw eh. Naliligtas ba siya? Hindi. Kaya pagdating sa kaligtasan, ay sabi niya roon, inanalangin daw niya yung kanyang ama, siguro hindi pa siya naligtas ng mga ilang panahon, tapos dumating ang tamang panahon na tinanggap niya si Kristo, tapos bigla niya na sinabi, doon maghintay. Kaligtasan kasi yung pinag-uusapan. Pagdating sa kaligtasan, naibigay na si Kristo 2,000 taon na. Ano ang gagawin ng tao para siya maligtas? Maghintay? Hindi, tanggapin. Ngayon, pag naghintay yung tao, natanggapin si Kristo, matagal, di po ba? Ngayon, naliligtas ba yung tao? Hindi. Hindi. Kaya ang sabi ng Diyos, maniwala kang natanggap mo na. Sa pananampalataya, tinanggap mo si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, kailan ka maliligtas? Ngayon. Ngayon na. Pagka naghintay ka, sinabi ba ng Diyos, teka anak, sa kaligtasan, ang sagot ko sa'yo, maghintay. Anong sabi ng Diyos? Anak, sa kaligtasan, para masagot ka ng oo, tanggapin mo si Kristo. Kasi sabi ng iba, ay, hintayin mo lang muna. Para maligtas ka, maghintay ka. Balang araw, maliligtas ka rin. Kaya hindi tuloy maligtas. Kasi balang araw maghintay ka O sa kagalingan naman, sabi nga, maghintay. Gusto mo palang gumaling. Bakit hindi mo tanggapin yung kagalingan? Sabi ng Diyos, lahat ng mga bagay na inyo, dinadalahin at tiningin, maniwala kayo, natanggap nyo, lahat yung kakapit. Hindi naman sinabi ng Diyos, lahat ng mga bagay na dinadalahin. Maghintay ka. Hindi naman sinabing gano'n ba't siya nasabi ng mga ibang mga aral, pagka daw may sakit ka, maghintay. Gusto mo palang gumaling ngayon, ba't maghintay? Sabi ng Diyos, maniwala ka. Maniwala kang natanggap mo. Yun. Ganito po yun, paliwanag natin. Sa Biblia, kung bakit ang sagot lang ng Diyos ay walang hindi, walang maghintay. Kasi pagka naghintay kayo, okay na ito, no? Diba? Kasi parang yung mapatunayan ng sagot ng Diyos ng tatlo, ginamit na yung talatang 2 Corinthians 12:7. Mali naman yung kanyang interpretasyon na sakit yung tinik sa laman. Dahil binasa natin sa Biblia, yung tinik sa laman ay hindi sakit. No?
Wala namang makapagsasabi. Hindi, basta sakit yun. Asan ang verse mo? Asan ang talata mo? Wala kang talata. Eh, tayo may talata. Ito yung mga talata. Ayan. Baka kayo ba, yan, kayo mga kabataan. Siyempre, wala pa naman yung dadayain kayo, yung mga walang buwang. Pag wala ka alam, eh kapatid, alam mo, huwag ka mag-alala at masagot ng Diyos. Oo, hindi, magbintay. Kaya, ngayon, tignan natin kung bakit ang sagot lang ng Diyos ay oo. Tignan nyo ha, tignan natin. Tignan yung buburel. Alam nyo, ganito muna, punta tayo sa konteksto ng ganito yun. Mark 11:24, basahin natin ng Mark 11 na. Mark 11:24, ang nakalagay ganito. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga bagay na inyong ibinadalangin at tinihingi. Ano daw yung lahat? Yung bagay na hinihingi. Sinabi ba ron na lahat ng mga bagay na inyong ibinadalangin at tinihingi, hindi kasali ang sakit. Hindi kasali. Huwag nyo hihingin yung pagalingin kayo. Ganun ba sinabi? Pag sinabi mo lahat, kasama bang hihingiin yung kagalingan? Tama, no? Kasi yung iba sabi, ay hindi kasama ang hiling ko, kasama ang hiling ng kagalingan, hindi kasama dyan yan. Mali na yun. Mali na po yun. Pag sinabing lahat, ano-ano kaya yung lahat? Sabi nga, lahat ng mga bagay na inyong ginadalangin. Sabi ni Kristo, nagsasalita o Diyos, si Kristo, hindi siya sinungaling. Maniwala kayong matanggap nyo na at inyong tatanggapin. Ano yung kondisyon? Kailangan muna, maniwala ka raw na natanggap mo na kahit hindi mo pa nakikita. Ngayon, pag tinanggap mo yung bagay na yon, ano ang sagot ng Diyos? Nasunod mo yung kondisyon. Di ba oo? Kaya nagiging hindi. Dahil hindi mo nasunod yung kondisyon. Pero hindi sumasagot ang Diyos na hindi. Okay, no? Kasi sa prayer, kasi ang sabi ko natin, panalangin. Yung mga kondisyon sa panalangin para masagot ka. Pag hindi mo nasunod yung kondisyon, ang may problema tayo. Kaya hindi ka nasagot. Pero hindi sumasagot ang Diyos na hindi. Ako nyo, ibig sabihin, kasi, tignan nyo, anong kondisyon? Maniwala kang nakatanggap mo na. Ngayon, hindi mo nasunod yung kondisyon. Matatanggap mo ba? Hindi. Pero hindi sagot ng Diyos sa'yo. Kaya hindi, yung kondisyon ay hindi o nasunod. Kasi may kondisyon sa prayer eh. Pag nasunod yung kondisyon, ang Diyos ba'y sumasagot ng laging oo? Yun. Kaya hindi, kasi hindi natin nasunod yung kondisyon. Prayer, hindi natin nagawa. Pero hindi niya sagot yung hindi. Ako ano po yun? Kasi binigay na nga ng Diyos yung kondisyon sa prayer, gawin daw natin yun para laging oo. Walang hindi, walang maghintay. Parang ganito, tignan nyo, lahat ng mga bagay. Ano-ano kaya yung lahat ng mga bagay na maniwala tayong natanggap na at ating makakamta? Isa dyan, hindi po, ay kagalingan. Ayan, basahin mo natin yung verse, no? Para may mga verses tayo. Ano yung sinabi sa sakit? Tignan natin. Mateo 8:17. Tignan natin. Mateo 8:17. Ito. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Ano sabi ni Mateo? Kinuha niya yung verse kay Isaias. Upang matupad daw ang sinabi ng propeta Isaias, kinuha ni Kristo ang ating sakit at karamdaman. Ngayon, bakit kinuha ni Kristo yung sakit at karamdaman? Para ikaw gumaling. Ngayon, matagal na ba tayong pinagaling ng Diyos? Amen. Matagal na.
Ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Binigay na nga si Kristo. Si Kristo na yung nagkasugat-sugat para daw sa sugat ni Kristo. Magaling ka na. Makapit. Binigay na ba yung kagalingan? Binigay na. Matthew 8:17. Yung verse to. Kasi alam na sa Bible, pag ang testigo mo, 3, totoo yung sinasabi. Ilan yung testigo natin kanina? Bilang, Joshua, Hukom. 3. Ito na naman, sa kagalingan, Matthew 8:17, 1 Peter 2:24. Anong nakalagay sa 2:24? Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng punong kahoy. Na dahil sa kanya, upang mga buhay tayo sa katwiran. Tapos sabi niya, na dahil sa kanyang mga sugat, kayo'y nangagsigaling. Tapos na yun, hindi sinabi, dahil sa sugat ni Kristo, ikaw gagaling. Kasi dapat sa Biblia, pagsiling kayo. Sabi niya, dahil sa sugat ni Kristo, kayo'y magaling na. Ayun. Kaya sabi ng mga pastor, ay alam mo kapatid, 2,000 taong ka nang pinagaling ng Lord. Tapos na o hindi ba? Tapos na. Naibigay na. Kaya pagka naibigay na, kaya hindi, hindi mo kasi tinanggap. Yun, hindi mo nasunod yung kondisyon. Pero hindi sasagot sa iyo ang Diyos sa kagalingan ng hindi. Kapiran lang ng tao yun. Pag sinabi niya, kaya hindi ka bumali, nasagot sa'yo ng Diyos, hindi. Hindi kapiran ng Diyos yun. Kapiran ng tao yun eh. Ang sabi ng Diyos, pero mo, pinapahingi ka ng Diyos at sabi niya, tanggapin mo, tapos sasagot ka, hindi. Halimbawa, ito yung kagalingan. Matagal nang binigay. Anong gagawin mo para mapasayo? Kahit wala pa, kasi spiritual yung pinag-usapan, ho. Matagal nang binigay ng Diyos yan, 2,000. Nandiyan na nga yan eh. Pagbatakin mo lang dito eh, paano nga matatanggap? Maniwala kang, alam niyo, mas mataas ang isip ng Diyos. Isip lang nila yung sinuturo nila eh. Isip lang ng mga pastor yun. Kasi alam mo, hindi ka gumagaling, maghintay ka. Ito naman ang sabi ng Bible. Huwag ka naman maghintay. Gusto mo palang gumaling, gumaling na. Hindi mo ba? Kayo po, tatanungin ko, kailan yung gusto mo gumaling? Sabi ng iba, hindi, hintayin mo. Hindi ka sasagutin ng Diyos. Kaya hindi sumasagot, hindi dahil sagot siya ng Diyos. Kung hindi, yung kondisyon ay hindi mo nasunod. Hinintay mo eh, ito ginamit mo. Ang sabi, ang linaw-linaw, lahat ng mga bagay, ngayon, na yung pinadalangin, maniwala kayong, sabi niya, natanggap na. O yan o, kung nang maniwala na natanggap na, tapos inyo nga matatanggap. May kondisyon para makuha mo yung kagalingan. Ano yung kondisyon? Sabi niya, maniwala ka raw na natanggap mo na. Ngayon, huwag kang titingin sa mata, kasi hindi pa ako magaling. Eh sabi ng mata mo yun. Pero sabi ng Diyos, 1 Peter 2:24, anak, dahil sa sugat ni Kristo, magaling ka na. Kaya ako, pagka may nararamdaman ako, Lord, sinabi mo, magaling na ako. Tinatanggap ko. O di magaling na ako. Kailan? Ngayon. Eh, kaysa sabihin ko, Lord, sige, pagalingin mo ko balang araw. Ang tagal. Eh, gusto mo palang bumaling. Bukas pa. O, gusto mo maghintay. Problema mo, gusto mo maghintay. Pero ang tanong, gusto mo bang gumaling? Kailan? O, ngayon, pagka ganun din ang sumatukan, gusto mo palang gumaling. Di ba? Naintindihan niyo ako? Gusto mo palang gumaling nung maghintay ka pa. Ba't hindi mo kaya palitan? Ngayon mo na kaya tanggapin. O, ganun din naman, maghihintay ka pa. O, di-apply mo na pananampalataya. Kasi sa pananampalataya, sabi na, natanggap mo na. O, ito yung kahilig. O, yan. Ayaw ng pagkain, ayaw mo kainin. Ano mangyari? Ayaw ng pagkain, nasa lamesa, ayaw mo kainin.
Ano ibig ko sabihin? Ayan na nga yung kagalingan, ayaw mong damputin. Yun ang kukunin ko. Hindi na sa akin na. Parang pagkain lang yan eh. Kaya lagay mo sa lamesa yung pagkain. Huwag mo kunin. Makakakain ka ba? Sabi nga nila, sige anak, paghintayin mo yung pagkain. Ano ibig sabihin nila doon sa paghintayin yung pagkain? Kasi nga ayaw pa ng kainin eh. Ngayon kung gusto mo, pakain na yun, ano ang gagawin mo? Lumapit ka, kainin mo. Ano ibig sabihin sa spiritual? Ganun din. Sa kagalingan, sabi nga, maniwala kang natanggap mo, tanggapin mo. Ngayon, ano sagot ng Diyos pag ginawa mo yung maniwalang natanggap mo na? Yes! Laging oo! Okay? Tapos sasabihin nila, alam mo kaya hindi ka gumagaling? Yung sagot kayo ng Diyos, hindi. O kaya maghintay ka. Ngayon, anong paniniwalaan natin? Ay mas lakas ang isip ng Diyos kaysa sa tao. Di ba? Sabi ng Isaiah 55 kung paano mataas ang langit kaysa sa lupa, ganun din ang pag-iisip ng Diyos. Hindi mataas yung langit sa lupa. Yung isip ng Diyos, mas mataas ang isip natin. Ba't mo naman ituturo yung isip ng tao? Dapat ang ituro natin sa mga nakikinig, isip ng Diyos. Ano isip ng Diyos? Sabi ng Diyos, anak, matagal na kitang pinagaling. Kaya, maniwala ka, tanggapin mo, maniwalang natanggap ka na, hindi sinabi ng Diyos, o sige anak, ang sagot ko sa iyo, kaya hindi ka pa gumagaling, maghintay ka. Hindi naman yun na sinabi, tignan nyo sa talatang ito. Hindi na rin na, sabi ng Kristo, lahat ng mga bagay na inyong dinadalain at hinihingi, maniwala kayong natanggap na at inyong makakamtan. Hindi naman sinabi, lahat ng mga bagay na dinadalain at hinihingi, kaya hindi mo pa natatanggap, maghintay ka! Wala akong gano'n sinasabi ang Diyos. Sabi na, maniwala kang natanggap. Kaya, hindi ako payag dito sa turo na ito eh. Natatlo sagot ng Diyos eh. Tatlo raw ang sagot ng Diyos. Oo, hindi, maghintay. Eh, tignan nyo, ang isang bagay na naibigay na, gawin mo maghintay. Makukuha mo ba? Sabi ko, mga kapatid, may Bible kayo. Anong gagawin nyo para makuha nyo yung binigay na Bible? Di kunin nyo. Ano naman, Pastor, sandali, may lakad ako eh. Talagang hindi mo makukuha dahil mamaya ako eh. Ganon din sa spiritual. Pag sinabi nyo, saka na lang, saka ko na lang kukunin. Nakukuha ko din yan, balang ka. Hindi mo man makuha. Pero hindi sinasabi sa'yo ng Diyos na maghintay ka. Diba? Hindi. Sabi nga, hindi siya, maghintay ka, matatanggap mo. Hindi sabi niya, maniwala ka na, tanggap na. Ang binabanggit ng Diyos dito, yung puso. Sa spiritual, naniniwala ka ng buong puso, meron na. Hindi puso yung isip, hindi ito. Ha? Pagka meron na, ay, meron na. Hindi ganon. Mananampalataya ng isip yun eh. Ang sa Diyos, puso. Kaya sinabi ng Diyos, maniwala ka na, tanggap mo na. Naniniwala ka sa puso mo. Nasagot ka na, meron na. Pasok. Yun. Meron na. Kaya doon sa punto na yun, kapatid, maganda pong pag-aaral natin. Lagi natin yung pag-aaralang maigi, kung talagang biblical ba yung kanilang turo. Hindi, ayos turo lang yun. Kaya doon sa punto po ito, mga kapatid, ang kagalingan, ang sagot ng Diyos, may kanta nga eh, may kanta yung yung Hillsong. Sabi nga, all the promises of God, yes, and amen. Sabi nga, lahat ng pangako ng Diyos, laging amen, laging oo.
Kasi ang Diyos pag nangako, tapat eh. Ako lang naman ang pag nangako, hindi tapat. Ang Diyos pag nangako, sabi na, anak, pinagaling na kita. Huwag ilalabas pagka, halimbawa ito, sabi ng Diyos, Peter 2:24, dahil sa sugat ni Kristo, magaling na kayo. Eh kung hindi pala totoo yun, di ang Diyos na pinakasinungaling. At tapos sasabihin ng Diyos sa Biblia, magaling ka na. Eh, Diyos nga nagsabi, hindi naman ikaw ang nagsabi. Kasi pag tayo nagsabi, eh tayo, sinungaling tayo eh. Ang diablo, sinungaling din. Sabi ng limon, hindi ka pa magaling eh. Sabihin naman ng tao, eh may sakit ka pa naman eh. Oo nga, pero dahil nga ino-overcome ko yung katotohanan na may sakit ako ng salita ng Diyos, mapapagtagumpayan ko, natanggap ko eh. Kaya ang sagot ng Diyos, hingi ka, Lord, magalingin mo naman ako. Dahil sa sugat mo, magaling na ako. Ako sagot ng Diyos sa'yo, maghintay. Mamamali. Tignan nyo, no? Kukontrahin ng Diyos yung turo niya. Si Kristo nagturo, tanggapin mo yung kagalingan. Tapos biglang sasabihin ng Diyos, sabi nila Diyos sa paksang panalay, ang sagot daw ng Diyos, tatlo, maghintay. Hindi, saka oo. Eh hindi naman sinabi ng Diyos dito na, o sige, lahat ng bagay niyong dinadalangin, hintayin mo. Diyos nga nagsabi, hintayin, hindi, Diyos nga nagsabi na huwag mong hintayin. Tapos sasagot ang Diyos na, maghintay ka. Nabuya tayo na. Ulitin ka. Kung nag-iisip lang tayo, di ba? Kasi alam niyo, yung pag-aaral ng Biblia, hindi siya yung parang, alam niyo, nabanggit ko kanina, yung ginagawa kasi ng pag-aaral, interpret nila, pakakahulugan nila sa sarili nilang interpretation, na hindi naman yun ang ibig sabihin. Eh, tingnan nyo, Diyos ang nagsabi, si Kristo. Ay, si Kristo ang sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi niya, maniwala ka, natanggap mo na lahat ng mga bagay yung dinadala. Ay, isang iningi mo, kagalingan. Sinabi siya ng Diyos, o sige, anak, maghintay ka muna. Hindi niyo yung verse na yan. Mark 11:24. Ngayon, kung sabi na, maniwala ka, natanggap mo na, hindi ka pinaghihintay, di ba? Tanggap mo, para daw makamtan mo. Kasi ang kondisyon, maniwala ka, natanggap mo, yung ang kakamtin. Pero kung hindi mo ginawa yung maniwala ka, natanggap mo, hindi ginawa mo, naghintay ka. Dahil ayan na nga yung healing. O sabi ko, mga kapatid, ito na yung libro, binibigay ko sa inyo. Sabi mo lang, basta saka na lang. Hindi na yung mapa sa'yo. Pero kung sinabi ko, sa inyo na yung libro, kinuha mo, mapa sa'yo. Hindi ko sinabi, hintayin mo ha. Hindi rin sinabi ng Diyos na, maghintay ka. Kaya kung hindi sinabi ng Diyos na maghintay ka, tapos sagot ng Diyos, maghintay ka, pagka hindi pa nag-materialize. Kasi nandito yung kanilang ang sagot daw ng Diyos, tatlo. Panangin, oo, hindi, at maghintay. Kaya matagal nang naibigay ito. Lagay naman natin sa kaligtasan. Kaligtasan. Sabi ng John 3:16, dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya. Tapos na, hindi pa. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino man sumampalataya ay huwag mapahama. Eh, hinihingi mo kaligtasan. Sinabi ba ng Diyos sa'yo na maghintay ka? Ngayon, pag naghintay ka, hindi mo matatanggap, di ba? Kasi mali yung kondisyon eh. Ang hinihinging kondisyon ng Diyos, maniwala ka, natanggap mo. Ngayon, sa pananampalataya, tatanggapin mo si Kristo. Ito, tinanggap mo si Kristo ngayon. Pag sabi ng Bible, tanggapin mo si Kristo, ligtas ka, kailan? Kaya, sagot ng Diyos? Laging, oo. Walang sagot ang Diyos na, hindi. Kasi lalabas, parang ganito. Tignan nyo, nakakatawa pagka ganyan. Sabi, anak, tanggapin mo. Si Kristo. Eh, hindi mo tinatanggap. Tapos sasagot sa'yo ng Diyos, hindi. Nakuha niyo mo yun?
Di ba sabi nga, lahat ng mga bagay na inyo dinadalangin, siyempre kasama din yung kagalingan, kasama yung kaligtasan. Alam nga naman lahat ng mga bagay na inyo dinadalangin, pera, healing. Sabi ng mga ibang pastor, pera daw, hindi kasama healing dyan. Baka naman pera nila yung kaligtasan doon. Kasi pag sinabi lahat ng mga bagay, kasama kaligtasan. Ano yung mga bagay na naibigay na ng Lord, matagal ng panahon. Kaligtasan. Kaya sabi na Lord, wala kang natanggap mo yung kaligtasan. Eh, sabi mo, saka na lang, pastor. Araw-araw, maliligtas din ako. Hindi mo ngayon matanggap kasi naghihintay ka. O, tapos, sasabihin sa'yo ng Diyos, sagot ko, maghintay. Kasi, maliw ka nilang kapiran. No? Kasi, Diyos na nagsabi, maniwala kang tanggapin mo, tapos sasagot ang Diyos, hindi, maghintay ka lang. Sasagutin din kita dyan. Yan nga yung utos niya eh. Maniwala kang natanggap. O ilagay naman natin, yan yung mga naibigay eh. Ang verse dyan, sabi ng Panginoon, hindi ko ibig lahat ng tao mapahamak, kundi lahat magsipagsisi. Kapatid, kalooban ba ng Diyos na lahat ng tao maligtas? Ang sagot ng Biblia, oo. Eh ba't hindi naliligtas lahat? Kasi nga ayaw nila. Kasi sila may ayaw. Pero hindi sasagot ang Diyos na, oy, ayaw kitang maligtas. Eh hinihingi mo kaligtasan, sasagot ang Diyos, ayaw kitang maligtas. No, na? Malabo yun. Saka, hinihingi mo kaligtasan. Hindi sinasabi ng Diyos na, hindi kita sasagutin. Ayaw nga kitang maligtas eh. Kaya mali itong turo nilang to. Dinagdagan nila. Ang lagi sagot lang ng Diyos, oo. Walang hindi. Walang maghintay. Kasi sa kaligtasan, pag naghintay ka, hindi mo matatanggap. Kaya nga sabi ni Pablo, sa pananampalataya, kayo'y nakaligtas. Sabi niya, sapagkat sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, kayo'y nakaligtas. Past tense. Pag sinanggap mo si Kristo ngayon, ligtas ka na kailan? Ngayon. Kasi nga ang pananampalataya ngayon. Kasi kailan mo gustong maligtas? Bukas o ngayon? Kailan mo gustong gumaling? Bukas o ngayon? Eh, nilalagay mo pa sa minuto eh. Pwede na. Gagaling din ako. Hintayin ko. Parang gagaling. Eh, gusto mo palang gumaling. Bakit hintayin mo pa? Ganun din yung sumatutan ang pinag-usapan. Gusto mong gumaling eh. Bakit mo hintayin? Hindi kayo na, kahit na hindi ka pa magaling. Eh, ganun din naman. Pag hinintay ko, hindi ka pa rin ako magaling. So, ngayon, ano ang hinahanap ng Diyos? Maniwala ng buong puso. Na kahit hindi ka pa magaling, nanalangin ka ng kagalingan. Lord, may kumikurot sa mga katawang ko eh. Pero sabi mo, dahil sa sugat mo, magaling na ako. O, di tinanggap mo ngayon. I-apply mo yung faith, yun ang gusto ng Diyos, paniniwala ng buong puso, ang i-apply mo, dinatanggap mo. Pero kung kikilos ba ang Diyos kung hinihintay mo, hindi. Ngayon, ganun din yan. Pag ang pinag-usapan, financial, sige, hintayin mo. Tapos sasagutan mo sa'yo. Anak, kaya humingi ka ng financial, sasagot ko sa'yo, hindi. Financial yung hinihingi mo. Pera, tapos kung hindi ka nagkakapera, kaya pag tinanong, ano ba kapatid yung pinapanalangin mo na sinasabi mong hindi ka sinasagot ng Diyos? O pag sinabi na, pera, hindi, sinagot ka na yan. Ang sabi na, maniwala ka na, tanggap mo na. Tapos yung mga nakaraang pinag-aralan natin, yun, gumawa ka, kumilos ka. O, di ngayon, pag kumilos ka, siyempre, lang naman naghahanap ka ng trabaho, alam nga naman tungama. So, Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Tanggap ka na. Wala namang gano'n. Wala. Ngayon, pagka wala kang trabaho, lalabas sa reason niya, sa idea, kung ang sagot ng Diyos, kasi sabi niya, sagot lang ng Diyos, di sa kanyang katira, lalabas, pag hindi ka sinagot ng Diyos sa pera, dahil mahirap ka, sagot tayo ng Diyos, nahirap ka, ganyan ka na lang.
Igen nyo. Kaya yung paniniwala nila, parang hindi ka pwedeng humingi ng financial, na gayong ang gusto naman ng Diyos sa'yo, mahirap ka. Hindi nga gayong ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, huminawa. Hindi naman sinabi, lahat tayo maging milyonaryo. Tayo, ilan tayo rito, 12, lahat ba tayo magiging milyonaryo? Ang gusto sabihin natin, full supply, abundant supply. Hindi ka na ubusan. Wala ka ng bigas, meron ulit. Ganon, talagang kahirapan talaga yung kasi na talaga yung kahirapan na yun. Pero ang sabi ng Diyos, maniwala kang natanggap mo na, ma-overcome mo yung kahirapan. Pero hindi sasabihin sa'yo ng Diyos na pag mahirap ka, anak kasi ang sagot ko sa iyo, hiling mo, hindi. Kasi tatlo ang sagot ng Diyos eh. Ginamit pa niya sa healing kay Pablo. Si Pablo daw nanalangin. Ito yung verse na ginamit nila dito sa librong ko eh. Kasi ang sabi niya, si Pablo daw may sakit. Hindi raw sa sinagot ng Diyos. Yung tinik sa laman, yung tinik sa laman, hindi naman sakit. Kasi pag gumamit ka ng terminong tinik sa laman, hindi sakit yun. Tingnan nyo. Patayin nyo na yan. Magiging tinik sa lalamunan ko yan eh. Diba sabi ng kontrabida doon sa bida, patayin nyo na yan. Magiging tinik sa lalamunan ko yan eh. Sinabi ba ng bida, ng kontrabida, patayin nyo na yan, kahit sakit yan eh. Sakit yan eh. Sakit sa akin yan eh. Ano yung tinik sa laman? Sad lang. Alam kasi, mali na naman yung interpretasyon nila. Kaya ginamit yung 2 Corinthians 12:7-10